So, hi guys, tuloy natin yung pinag-usapan nung before this video. Halos isang oras yun, mahigit pa. Malapit sa, sabi mo na 1 hour and 20 minutes. Kasi ang dami kong dinagdag din na mga halongkat kong clips na videos. Tapos dinagdag ko pa ang mga personality na dapat nating baguhin at tignan. Kung nakikita natin yun, kasi hindi nyo makita sa buhay ko, yung mga binigay kong kwento, being honest lang naman para ma-vibrate ng isang tao at patunayan mo kung sino ka. Para nagsasabi ka ng totoo. Kung hindi pa rin mapatunayan sa kanila. So, nabanggit ko din, nakita ko din na isa siya sa 144K, si Sara Duterte. Hindi lang si PBBM. Kasi meron silang knowledge na natatangi at na-boast yun sa intelligence sa books. Kasi oo, may dalawang part at tatlo pa lang ang isang tao. Yung magaling sa materialistic worlds, which is intelligence in books. Ang pumagitna is 50-50. Meron siyang intelligence, knowledge, or wisdom sa books, sa physical world, tapos sa spirituality. Ang isa is mas malakas ang intelligence, knowledge, or wisdom sa spirituality, kukunti sa physical world. Yung hindi siya anong tawag dun? Kaya dapat ang kunin natin isa gitna para mabalance natin. Yung oo, ang galing sa spirituality, parang andun din ako ngayon sa new beginning ko, so nag-a-adjust yung physical ko. Kasi ibang-iba yung spiritual ko noon kaysa yung ngayon. Tapos, ang pakiramdam ko is at oo, na-observe ko is nag-a-adjust ako para mabalance yun. Yung i-balance ko yung spiritual and physical world. So, andito na ako sa new beginning. So, yung una, may konti 1% siguro na sinasabi mong spirituality, pero 99% yun ay kaya laging sinasabi ng ibang tao na wala ka namang ipagyayabang, wala ka namang ganito, ganyan. Nakalimutan yung characteristics, manners, attitudes, qualities, or buhay. At sa magkasalungat actually yung sa third na person, di ba? 1% sa physical world, 99% sa spiritual. Kaya mahirap din silang mag-adjust sa physical. At yun ang gusto kong ina-cycle din. Kahit ang lakas mo sa spiritual, pero may nilalabanan ka sa physical. So, andun na tayo, bata pa naman tayo eh. So, kung may nagsabi na wala ka namang, hindi ka naman nakapag-aral, hindi mo naman tinignan masyado yung sarili mo para makapag-aral, kasi sabihin mo nang at least may nakikita nilang pwede kang dapat nakapag-aral, pero bakit hindi ka nakapagtapos? Hayaan mo na yun, past is past. Ang importante is present din. At least view your future. Kahit konti lang. Ang pagtunan mo is kung sino ka ngayon. Kasi lahat tayo worthless talaga. Physical and spiritual. Kaya andito sana ng mga prophets, yung nagbibigay ng kakaibang information, preachers, ganito, ganyan. Pero hindi dati nakikita yung signs eh. So ayan, sasabihin ko din sa part na ito na kung baka sa kanila nyo makita ang pagiging tao, ang differences. Kasi darating yan. Kung may 144K personals sa Biblia, may tinatawag din tayong 144K sa frequency and energy or vibration. Sila yung mataas, kaya may low vibrational. Darating din yung panahon na yan. Darating na lahat tayo magiging 144K in energy and frequency. Kasi yun ang meaning ng Jesus Christ chosen us all people, any race, kahit anong lahi dyan, to save us from sins. Yun din ang nabig sabihin nun. So, ang hangarin natin ngayon, lumabas yung 144K people to introduce 144K energies. And the frequency, which is vibration. Para bumalik tayo sa patas.
Kasi binaba natin yung sarili natin eh. Sa mga kasalanan natin, sa mga wala tayong acceptance sa faults natin. Yung pag-iisip ng hindi maganda, pagsasalita ng hindi maganda, with action na hindi maganda. Yan insecurities natin na hindi maganda na dapat hindi natin pinoproject sa kapwa natin. Yang kung ano-ano pa na hindi maganda dapat na. Yang evil eye na binibigay natin sa isa't isa. Yan. Kung hindi nyo makita sa buhay kong binigay ko, na kung anong resulta na nangyari sa akin, sa kanila mo makikita. Kasi, the veil is lifting kanan. Sabi nila, kananda. Ang Tagalog niya is, sabi nila, language namin yun, kankaray. So, dalawang klase at dalawang magkaibang gender. Kasi, kung ikaw yung isang taong malawakan, pwede mo namang i-represent ang as being example yung feminine or male in energy kung pairalin mo lang yung imagination mo at tingnan mo yung observation mo dyan sa labas. Pero hindi makita eh. Sa physical na lang. Kasi ngayon, dahil sa shifting na nangyari, pinapalabas talaga ng universe yung pag-uugali ng tao. So lumalabas na kung ano talagang nangyayari. Pati sa gobyerno at kung sino tayo. Pati kung sino tayo, maapektuhan din ang trabaho natin. Hindi natin maayos. Kung sino tayo, kasi being authentic na sasabi nila. So may two different kinds of authentic, which is bad and good. So sino kayo doon? Yun lang ang i-reflect nyo. Or imi-mirror nyo sa sarili nyo. At kailangan yung i-accept. Kung good, welcome it very much. I-boast nyo pa yan. Kung bad, kasi lahat naman tayo may bad, i-accept mo yan. Kaya madarating ang control, patient, contentment, at understanding. Kahit naman good, more understanding, more patient. So yan, may nakuha ko din akong video. Ang topic ko sana dito is may nakita din akong video about, ewan ko kung Muslim na guy atang gumawa ng video na to. Pero nakalagay kasi doon sa wall niya sa TikTok is Muslim lang. And may gusto lang akong itapik and iklaro and i-question sa pagiging Muslim. Kasi meron din akong ginawang triangle, di ba? Ang Muslim is nakaano sa truth chakra. Sila ang messenger. Sa din akong Muslim. Messenger ako. So as Christianity, all of the above, meron ka na nun. Pero, makasalanan pa rin, hypocrite na sinasabi nila. Lahat naman ng religion doon, hypocrite na sasabi natin. So yan, balik tayo. Panurin natin tong video na nakalap ko. Actually, ang galing nila. May knowledge talaga sa buhay. Hindi lang sa books. Okay, sabay nating panoorin to. Mag-uusap nga tayo ng masinsinan tungkol sa mga pangako ng dalawang presidente na mahal ko. Si PRRD nangako nung pag-upo niya bilang presidente sa 2016 that within 6 months, mawawala ang droga sa Pilipinas. Tama. Though alam natin na hindi naman nangyari. Yes. O may pagbabago, yes, sa termino niya. Pero hindi talaga ito nangyari. At actually, bumalik ngayon with a vengeance, hindi po ba? At hindi niyo din po ba naintindihan na hindi ito nagawa ni PRRD dahil ang protektor ng mga drug lords sa Pilipinas ay kasama sa mga general na nasa PNP. True or false? True. Hindi ba ongoing ngayon True. ang investigasyon True. tungkol dyan? True. Paano? Okay, sisingit na ako dito. Okay, that's true. So, ibig sabihin, ano yun? The whole 6 years niya, hindi niya naamoy yun? Hindi niya nalaman yun? Weak leader ba siya? Na as in, lahat pala, yung mga nandun sa ilalim niya, kung ano na nang ginagawa, hindi niya na-identify yun? Kasi nanangako nga ang presidente natin, pero kung yung mga tao sa ilalim niya, hindi naman nakikisali sa pangakong ito, paano kaya natin ito makukuha? So, lahat pala na kamay na bakal ni Duterte, lahat ng, hindi, kasi we need a strong leader. Tapos yung mga nandyan right underneath him. Not even yung mga pinatay ng EJK. Hindi man yung user, hindi man yung pusher,
General, hindi niya naamoy yun? He didn't know for 6 years? Pero yun nga, ang presidente na talaga namang may ginagawa, laging napapasama. Katulad na Hindi rin ko na sa yan yan. ang pangako ni PBBM na gawing 20 pesos ang Okay, bigas. I'll go. Pero kayo tong mga hindi nag-iisip na number 1, ang kawawa dito, actually, hindi yung nakakabili. Ang kawawa dito, kung talagang ngawang-ngawa kayo sa 20 pesos na bigas, ay ang mga magsasaka na nagsaka sa bigas na ito. Hindi Ba't po sir? ba? Dito Sige, ba? Okay. My God. Ay, nakakaawa yung magsasaka? As in? Teka, so kung sinasabi niya yan, na siya lang yan, nakakaawa yung magsasaka. Kasi hindi naisip ni BBM yun bago siya naglatag ng 20 pesos na bigas? natin yung 20 pesos mong bigas para manahimik ka. Okay, para manahimik Pero tayo, let's okay. see. Ba't nawala na yung boses nito? Teka lang. Dahil nga sa awayan ng mga banyaga na hindi naman kasama ang Pilipinas, pero Totoo tayo naman. ang nadadamay. Okay, Sige oh. nga, halos ipamigay na lang yung palay ng mga magsasaka. Hindi ho ba si PBBM ang nagpawala ng utang ng mga magsasaka na bilyon-bilyon? True. Di ba? True. Isa yun sa mga ginawa niya. Pangalawang ginawa niya ay... Wait, girl. True yan. Na binayaran ni BBM yung buwis. Okay, yung utang na buwis. I think doon kami talaga magkakaiba. I mean, kanina pa kami nagkakaiba. Pero ito talaga yung sasabihin ko sa inyo, guys. Okay, iba yung sinabi ko sa'yo na, okay, I'll wipe your utang clean. As in, babayaran ko lahat ng utang mo, ha? Tapos bahala ka na. Imbis na sasabihin ko sa'yo, ito, tutulungan kita, ano bang negosyo ang magagawa mo para kumita ka at mabayaran mo yung utang mo. Diba? Kasi magkaiba yun eh. I just pay your debts off, bayaran ko lang lahat ng utang mo, at tapos after nun, nga ka na. Ano gagawin mo? Wala kang abono, wala kang makinarya, wala kang cold storage, or kung saan mo man dadalhin. Hindi siya ganun ka-sustainable. Kasi binayaran lang yung utang mo. Tapos ano? Nga. Okay, girl, continue. Ang atasan, ang Congress sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez in fairness, na hanapin ang mga malalaking rice smugglers, Okay, in gawa fairness. ng bagong batas at ipampadlock ang mga malalaki na mga warehouses. Sige. Dahil tumataas ang presyo ng bigas just because langis presyo sa True merkado naman. True. dahil sa mga corrupt na mga opisyal, kasi alam naman natin na may corrupt at may hindi corrupt. Sa corrupt na official, sino kaya yung sinasabi niya, alam naman natin na may corrupt at hindi corrupt? Sino kaya yun? Can you name names? O tapos, Number 4, sa mga gahama na mukhang pera ng mga negosyante. pwede din naman. Guys naman, let's be practical, no? If we will look at promises at face value, you will really live a very sad life. Pero, if Ito na talaga yung kumulo yung dugo ko kanina, as in super. My God, guys, bakit? Yung sabi niya, if you look at promises at face value, you're gonna live a sad life? I mean, come on. People will only live up to your would only believe your promises kung nangako ka. Kung wala kang pinangako, walang sisingilin, walang aasahan. 'Di ba? So, bakit mo i-issuehan yung mga taong naniwala? Yun na hindi ko sa'yo mag-gets, girl. paraan at hindi lang isa ang iyong source of income, hindi ka talaga magre-reklamo kung ilan na ang mabibili sa 100 pesos mo. Oh my God. Tapos susundan pa niya na magdalawang source of income ka. Girl, naiintindihan ka kaya nito? Lalo kung sa Manila ka, ilang oras ang biyahe ng isang tao na ordinaryong tao na nagko-commute? You know, I think this girl lives a very elitist life. As in, she does not know what really happens. Hindi niya alam kung ano talaga nangyayari sa ordinaryong Pilipino. Kaya ganito ang pananaw niya sa buhay. As in, doon talaga uminit ang ulo. Guys, hindi, alam mo yung sinisira niya na yung, I'm sorry ha, kasi naawa talaga ako sa mga may hirap. Sa mga talagang nagtatrabaho ng maayos, the way she makes insult to them, na, kasi
Maghanap ka ng pangalawang source of income. Oh my God. Girl, do you think they have the time to actually look for another source of income? Do you think that they're just tamad sitting down and then parang 4 hours a day lang sila tapos kailangan nilang may second source of income? Really? Okay, tuloy mo. Kung kilo lang ng bigas ang pinag-uusapan. Pero yun nga, di ba? Hindi kasi talaga to dapat kasalanan ng presidente lang. It is a unified effort. Puta, sorry ha. I'm sorry talaga. Pero, my God, dalawa yung presidente na sinabi niya na 3 to 6 months ang droga, na 20 pesos ang bigas, na hindi nagkatuparan, tapos hindi mo pwedeng isisi sa presidente, hindi mo pwedeng isisi kung saan ka naniwala. Really, girl? Ng buong Pilipinas. Yup, kasama kang nagre-reklamo. Tapos kasama ka Kasi nagre-reklamo. dapat yung nagre-reklamo ka. Sige. Alamin mo kaya Oh. kung may malalaking warehouse sa area mo. At siguraduhin mo yung mga malalaking warehouse na yan, hindi nagtatago ng bigas at nag-hoard. Sige nga, dun ka kaya kumato at hanapin. Me, as an ordinary Filipino citizen, ako lang to. So, kailangan kong tumingin, may warehouse ko ba dito? Knock, knock. Meron ba dito? Ako, the taxpayer. Ako, responsibilidad ko yun. Hindi sa mga government, hindi sa kinaukulan, hindi sa Department of Agriculture, hindi sa police, hindi dun sa kung sino man ang dapat may trabaho nito. Ako. Bago ako magreklamo, kailangan ko munang makita kung merong hoarders dito sa area namin. As in, really, girl? 20 pesos mong bigas na hindi ka nakakasagasa ng mga magsasaka, na di ba dapat yun ang pinoprotektahan? Ay puta, kasi naman, kung MG talaga, kung pinoprotektahan ang magsasaka, dapat walang naglalapag ng ganyang pangako kung hindi niya alam kung paano tutuparin. This lady is gaslighting everybody. I don't know, maybe you believe her or whatever. Okay, go. But, Sige, gamitan mo ng logic at math and we'll see what you come up. Oh, guys, gamitan niyo ng logic at empathy. And then, let's see what you would come up with. you listen to what I have to say. Why don't you look for another source of income? Imbis na nasa TikTok ka nagko-comment ng kung ano-ano at hindi mo ginagamit ang kukote mo para maghanap ng pera. May mga i-share ako na news Grabe. after nitong video na to kasi Grabe. gusto ko lang talaga kasi kayong i-remind na focus kayo sa promises ng presidente na hindi niya nagawa pero hindi Bakit sila maglalapag ng promises kung alam naman pala at dapat alam nila na mahirap to pa rin? Tas kayo yung maniniwala, tas kayo pa yung may mali. Oh my God, guys, ayoko na. Hindi ko na kaya talaga. I'm sorry, but I tried my best. I'm not fighting you, girl, ha? But, come on. So, ang amazed na amazed din naman ako noon na nakita ko kay Jambag noon is, yes, blunt siya. Lumalabas sa bibig niya is may information pero parang 230 din minsan nawawala yung knowledge and intelligence na yan kung ano. Ganun talaga ang buhay. Ganun ang doon mo rin mapapansin na kung pumunta ka na sa part na yun is huy, kailangan ko nang mag-reflect. Nasabi ko yun, naisip ko yun, nagawa ko yun. So, yun. Yun ang nawawala na iba ay na personality ng tao na tinuturo nila noon. Lagi ko yun naririnig sa mga teachers, kung kahit hindi sa magulang, sa TV, or mga nakakasalubong mong mga matatanda na bigla-biglang na lang nag-a-advise. Wala na ngayon. Dapat ngayon na sana yung meron yung motivation, advice, knowledge about life. Kasi umiiral na ang social media, iba naman pinapakalap. So, ayan. Yan din yung nasabi kong nabanggit ko din sa isang video, ay sa past video ko, before this video na meron talagang dahilan. Kasi una, nung dumating si Duterte, ang pinaglalaban is about drugs. Tapos biglang COVID. At biglang nawala yung drugs. Meron talagang dahilan. Pero alam nyo kung bakit inalaw ng Diyos
na ipalaganap ang kasamaan nila at yung hindi magandang plano sa mga tao. Kasi, deserve natin. Ganyan ako mag-mirror eh. Yung, ikaw kasi deserve mo yan, yung nararanasan mo. Yung sinasabi nila sa'yo, yung iniisip mo din sa sarili mo, yung pinapa-feel sa'yo, parang ganun. At mamaya, magre-reflect nga, oo nga naman, sige na nga, magbabago ako. Parang naging multiple na yan, personality, na hindi naman masama yun. Kasi reflection naman yun, hindi ka nabaliw doon. Kasi iba kasi ang tingin ng iba eh, parang nababaliw ata. No. Magpasalamat ka at blessings na sarili mo nagre-reflect ka, nagme-mirror ka ng sarili mo. Kaysa wala. As in, wala at yung masamang pag-uugali ng tao is mas nabuboost pa ng evil energy. At minsan, kinukontrol ka pa ng evil spirit para gumawa ng hindi maganda yung actions o yung pag-iisip. Pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa mo. Minsan, may mga bagay na akala natin, alam natin, pero pag dumating na kasi ang angerness at hatred, mawawala na tayo sa sarili natin. Yung insecurities, kaya masasabi natin yung mga bagay na panglalait na pangliliit ng kapwa. Na yun dapat baguhin natin at i-control. Sabihin nga nilang, gamitin mo yung hindi magandang ugali sa tama, or gamitin mo yung, sa English, you use evil in good. Kasi evil talaga ang courage and confidence. Hindi natin madidinay yun. Kasi pag i-compare mo ang malumanay na tao, babae man or lalaki, yung Pilipinang dalaga na sasabi natin, mahinhin, mabait, tahimik, mahiyain. Yun yung sa culture girl natin noon, di ba? Is paano kung api-apihin nila yun? Yung taong yun. Paano kung anong gawin sa kanya? Mahiyain pa naman siya. Andun na siya sa low self-esteem. Kaya, kailangan mong i-develop yung sarili mo para maging courageous and confident. At maging observant and vigilant. Yun na yung limitations and boundaries na darating para tignan mo yung paligid mo kung paano sila makipag-communicate or anong actions nila. Minsan maganda sa unahan pero sa huli para tignan mo pa rin ang sarili mo sa sitwasyon na kailangan mo pa ring iwi ang trust kasi baka maya-maya binigay mo mamaya madi-disappoint ka. Yan ang sumisira sa atin, disappointment, di ba? Magko-compile din yan, until magiging katulad din natin silang hindi na masama ang ugali. Yung hindi ka nga makapagbasag pinggan, sorry, words. Hindi ka nga makapagbasag pinggan, pero ang galing mo mag-isip at magsalita ng hindi maganda. Na-project mo pa yung traumas and pains mo, mismo sa loob ng bahay mo. Nagkaroon ka ng courage and confidence, pero wala ka talagang courage and confidence. Kaya yun ang sinasabi ng covert narcissist. Malignant na yung gumawa ng masama sa'yo. Siguro, ang nangyari sa malignant na yun is, kailangan ko din maging, tulad nila, maging malakas at matapang para sa sarili ko. Kasi kung ganito ako lagi, walang mangyayari. Ang napapansin ko, kung sino pang masama, sila pa ang Kaya nagiging ganun din siya, malignant. Ang covert ay inaano niya is mismong family. Sa labas, okay siya, mabait sa mga tao. At parang mahiyain. Pero sa loob ng bahay, sariling pamilya or mga kakilala, or basta cousins, etc. Ganun. Basta nasa, Kaya minsan, ang problema natin is sarili nating pamilya, bloodline. Naging covert at malignant
So, toxic na lang. Yung ma-realize mo, covert na nga, malignant pa. Yung si malignant, as in, napakalakas ng 100% malignant. Ang covert narcissist actually is 50-50 siya. 50% covert, 50% malignant. Kasi hindi niya maano yung ibang tao eh. Ay yung labas sa pamilya, ganun. Or labas sa kaibigan. Pero bakit yung kakilala at sarili, kayang-kaya niyang, yan ang toxic. Na parang parehas naman eh, yung dalawang klase ng narcissist na yan is parang kaya-kaya nilang apak-apakan ang kapwa nila. Aaminin ko na toxic akong tao, pero iwi na hindi pa develop as in yung personalities, qualities ko, etc. Pero iwi ko pa rin naman. Lalaban lang ako kung talagang as in pagod na pagod ako sa pinaggagawa nila. Magiging masama din ako na katulad nila sa harapan nila na yun na ayaw nila makita. Pero in a way na ipapakita kong masama sila. Hindi yung gagawa ka ng, well, kinasisira mo din naman yun. Yung part na nagalit ka kasi nakalimutan mo ang sarili mo, pero at least 99% pinaglaban mo yung sarili mo. Kasi kahit ganun na pinaglaban mo yung sarili mo, nag-aaway kayo, nag-argue kayo, pag-realize natin, wala talaga palang mananalo doon. Walang win-win kasi nag-away din naman kayo tapos nag-anuhan lang kayo ng pains and hatred and insecurities. Walang nanalo doon. Ang nanalo is yung hatred, anger, the evil energy that conquer you both, even you are a good person or a bad person. So, panoorin natin tong video na to, yung sinabi ng nag-content. Ang pinakamaraming tao na papasok sa impyerno ay ang mga babae dahil sa taglay nilang pagiging makasalanan at isa sa mabibigat na kasalanang lagi nilang nagagawa ay ang laging paghiling ng talak o paghihiwalay sa kanilang asawa nang walang matuwid o sapat na kadahilanan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود وصححه الألباني. Sino man ang babaeng humiling ng paghihiwalay sa kanyang asawa nang walang matinong dahilan ay haram na sa kanya ang paraiso. Isinalaysay ni Abu Daud. Ibig sabihin ay sa impyerno siya mananatili magpakailanman. Kanya pang sinabi, Innal mukhtali'ati wal muntaza'ati hunnal munafiqatu وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة. رواه البزار وصححه الألباني. Tunay na ang mga babaeng nakikipaghiwalay sa kanilang asawa nang sa pilitan ay mga munafik at walang babae na humiling sa kanyang asawa ng paghihiwalay na makakapasok sa paraiso. Isinalayasay ni Al-Bazzar. So, makasalanan ang babaeng ganito, ganyan. Sinabi niya, di ba? Pero nakita ko din naman yung mga comments. Paano kung ganito, ganyan? At meron pang talagang Muslim na girl na hiniwalay ko yung asawa ko kasi ganito, ganyan siya. Paano naman na yan? Ayan na problema natin. Kaya, sorry being Muslim or Islam, you are still in Old Testament like Judaism. Because you didn't even accept Jesus Christ as your Messiah or Savior. Dahil nanggaling siya sa babae. Si Mary, di ba? And isang mabait na babae, hindi makapagbasag pinggan. Isang masunurin na babae. Sa tingin ko may tinatago sila doon. Ayaw nilang mawala yung submission ng babae at yung control ng sitwasyon. Isang part, ayaw nilang makilala ng babae na meron din silang values isang babae. Or ayaw nang makita ng tao as babae na female. So balik tayo. Baka ayaw nila makita yung signs kasi naniniwala din sila sa signs eh. May nakikita ako sa post na naniniwala din pala ang mga Middle East sa signs and
Siyempre sa kanila ang nanggaling yung history na unang-unang nangyari yung humanity sa Middle East. Hindi man ang first Bible ng mundo is Hebrew or Greek, kasi iba ang papel at pagsulat nila noon, baka sa leaf or bark ng tree or plate ng gold. Pero ang importante is at least may na ibigay silang hint or some message or na nagawa nilang Bible. Balik tayo. Na baka ayaw nilang makita, ayaw nating makita na ang girls is parang yung nangyayari ngayon. Na pinaglalaban naman nila yung pagiging gender nila. Natignan naman ng lalaki yung equality natin as being babae, yung worth natin. Kasi minsan, i-compare natin sa kung bakit maliit ang isang tao at bakit giant ang isang tao sa utak. May mga studies, di ba, na itong lahing to, kahit malaki silang tao, ang maturity mental development nila is ganitong age, very late, di ba? Itong taong to, or lahi na to, maliit na tao, pero early mental maturity development. Pero meron naman pa rin yung yung maliliit pero late mental maturity development. Kahit merong matatangkad at malalaki na may lahi, meron pa rin yung late din. Or early. Late kasi ang sabi ko or early. Yun yung tinatawag nating elites or nakakaangat yung mga na-develop ng early mental maturity na sinasabi nila. So lahat tayo nag-develop kahit matanda ng age natin, kahit nasa 100 years old tayo. Kasi everything is an education in this earth with everyone. Yan ang worth ng isa sa bawat sa atin. Nagbibigay ng learning sa bawat isa pero hindi natin nakikita. Kundi ang nakikita natin is kasamahan sa bawat isa. Kasi yun ang nangyari eh. Nagbibigay ng kasamaan sa bawat isa. So, kung sino man gumawa nito, sorry saan mo binase? Kasi, bakit hindi naman hihiwalayan ng babaeng yun kung grabe talagang sinasaktan at ina-abuse mental, emotional, and words ang babae? Physical. And pag hindi, yung babae talaga ang bumubunganga na wala namang dahilan para maghiwalay sila. Kung nakikita ng babae na, okay, may dumadating na every month na allowance. Kasi yung culture nila eh. Pag sa Middle East, oo, tumutulong yung pamilya. Pero sa ibang lahi, hindi, basta Muslim lang. Hindi naman tumutulong yung ibang pamilya, di ba? Kanya-kanya. Certain ng mga nasa culture na, tutulong yung pamilya mo kung hindi mo kayang patakbuhin ang isang kampanya o company or magpalaki ng isang business or kumita. And nag-agree yung family na yung kunwari may binigay na sa bawat isa sa anak is may mana-mana. Yung mana mo ibibigay mo sa kapatid mo na kayang palakihin. Tapos mag-a-agree siya na, sige, akin na yung pera na yan. Yung mga hindi kayang palakihin, ako ang magpapalaki pero ito ang ibibigay kong allowance every month. Ay, okay lang yun. Pero pag inabuso mo naman na hindi ka nag-isip ng paraan para gumawa ng step na kailangan mo ding, lalo kung mas nakakatanda pa yung gumawa ng paraan na yun. Paano kung nawala siya sa mundo? Ikaw naman. At nag-asawa ka pa. O, pala-complain yung asawa mo. Kasi hindi niya nakikita yung future. Hindi niya nakikita yung gumagawa ng paraan ba to ng future. Paano kung, o nga may nakukuha ang allowance sa pamilya pero ganito, ganyan. Tapos, idadagdag mo pa yung dapat gawin ng isang Muslim na babae. Yung submit, manahimik, gawin mo lang ang gawin mo. Pero, iisipin pa rin ng babae yun, anong bukas? Kasi kulang pa din. Paano kung madaming anak? Yung contract, kahit walang papel or words, is ganito lang ibibigay every month. Nadagdagan yung anak. Ano na mangyayari? At madadagdagan yung age
Lalong-lalong mas matanda pa yung gumagawa ng paraan. So, sa tingin ko ganyan mag-isip yung mga matured na lalaki at babae kung anong bukas, anong kakainin, anong isasalang, paano kung kahit may malaki akong business, malay mo may mangyari next na problema, kailangan kong mag-advance na mag-isip na iminti itong business na tuta. Sorry, kailangan kong nadadagdag kasi na naisip ko yung language na excuse me. Kailangan akong gumawa at mag-isip ng paraan kung paano palakihin pa to at magkaroon ng branch at hindi lang branch, ibang klaseng business. Well, yun din ang tinatry kong gawin ngayon. Kasi, oo nga, kaya kong mag-hard work, mag-ipon kung gusto ko. Pero, minsan, sa maling paraan, okay lang naman, oo, ginagastos mo sa tama na para sa sarili mo, yung kagustuhan mo, yung travel na gusto mo. Pero paano naman pagtanda ko? Kaya mas maganda bata pa, kahit struggle too much. O siguro, malay mo yung plan na ginawa mo is mag-early, parang lumaki agad. Ayan, pwede na akong mag-travel yung gusto ko, ganyan. So, ganun pala yun. Kailangan mauna muna ang struggle talaga, kahit sa healing. Bago mo makuha yung kinugusto mo sa pakiramdam at isipan. At kahit anong klaseng plano mo yan, lalo pag dinagdag mo ang Diyos, siya ang gagawa ng paraan. Para mangyari kahit may sabotage na sinasabi nila. Kasi hindi natin maiwasan na kung andun tayo sa side ng Diyos. Is may mga feeling tayong spiritual and physical na magsasabotage. Maniwala lang tayo sa faith. At sa binibigay natin sa faith na yun na, andyan ng Diyos tutulong sa akin, basta ang gawin ko lang is mag-hard work at gawin yung gawin ko katulad nitong ganito. Alam ko, in the future, even not today, is basta gawin ko lang gawin ko and marirecognize din. At hindi lang marirecognize naman kasi kahit konti lang ang nanonood, kung sisimulan talaga ng isa, lahat yan, kaya nga may vibration na sinasabi nila through energy. Nagva-vibrate tayo, hindi pa konti-konti. Of course, pa konti-konti kasi nasa good tayo. Ang mabilis lang talaga is nasa evil side kasi parang yun ang naisip ng tao na away na ang bilis makisalamuha at i-accept tayo. There's a big struggle. Pero ang laki ng benefit. Hindi lang naman dito sa social media na pagko-content. Yung buhay natin ay ayos, may peace, wala nang gulo. Alam natin yung ginagawa natin kahit minsan lumiligwak. Pero at least tinutulungan pa rin tayo ng Diyos na tumayo. Yun yung kinaganda ng nasa side ka ng Diyos. Parang nangyari din sa akin sa healing na to. Yun ang nakita kong side. At kunwari, kung nag-away kayo, nagrambulan kayo, kahit muntik na pang kumuha ng mga gamit na pwedeng ikamatay ng bawat isa, katulad ng sharp things, na muntik pang, akala ko bakit maging weird yung screen ko, yung muntik pang tapos yun, biglang na-stop. Yun yung sign kung bakit biglang na-stop yung awayan nyo. Hindi pa rin okay yung relationship nyo. Hindi kayo nagpapansinan. May sitwasyon na darating. Kunwari, may nangyari sa isang pamilya or nanay o tatay na accident or etc. na parang mag-aayos sa inyong, kunwari magkapatid yung nag-away or magulang or anak. Dahil doon sa accident or sakit, yung isa, tinawagan niya yung kinakagalit niyang kapatid niya. Nakalimutan niya yung ay ganun ba, ganito, ganyan. Tapos, dahil doon sa accident na nangyari, sakit, nag-uusap sila parang normal na wala yung Tapos biglang pumasok yung hatred at anger na nangyari sa awayan nila.
nag-confront sila kung ano yung salooban nila isa't isa. Tapos biglang ano sila. Ganon yung signs na minsan hindi natin nakikita na tao na ginagamit ng Diyos na inaayos yung relationship natin. Pero gusto pa din nating siraan. Yung pag-uugali natin na hindi maganda, yung selfishness, self-centered. Minsan, yes, magbibigay ka ng boundaries and limitations kasi ayaw mo ding ulit masira yung trust mo. Kailangan mo pa rin tignan yung kilos na sinasabi nila ng bawat isa. Pero meron yung gagaan yung pakiramdam mo na parang nawala yung sitwasyon na yun. Minsan nag-aaway, kahit nag-ayos kayo, bumabalik yung past, di ba? Yun pa rin ang pinag-aawayan. A sign na bakit pa ulit-ulit na ganun is siguro sa emosyon na yun. Kaya may kailangan tayong iayos sa emosyon natin. Maging emotionally knowledge tayo para hindi natin kalimutan ang sarili natin. Oo, nag-aaral tayo, alam natin ang patience, control, understanding. Pero nagiging hypocrite tayo eh. Pag dumating na yung hatred and anger. At yung isipan pa. Yung tataas yung pride. Darating pa yung ego na kung ano-anong iniisip natin na hindi maganda. Kaya the best na paraan is pray to God. Sa others, paano makikita na inayos ng Diyos ang relationship mo sa kapwa mo through sa third party. Kaaaway nyo lang. Tapos may biglang dumating na tao. Preachers man yan, or kaibigan, or kakilala, or ibang tao na hindi mo kakilala. And sabihin mo may pinag-uusapan. Or may nangyari na may kailangan tong taong to. May tulong. Tapos biglang dalawa kayo ang andun. Or hindi man kayo dalawa na andun mismo na kinakausap, pero kinausap niya yung una. Sabihin nang minsan pera, umuutang. Tapos tanungin mo nga kay ganito ganyan kasi hindi ko alam ang number at hindi ko siya nakita. Nasaktuhan lang kita. Di ikaw na isa doon sa nag-away, nagdadalawang isip ka kasi yung ano, 'di ba? And nakonsensya ka naman na ganito ganyan. Kung wala ka talagang ikaw bahala ka. Nag-away kami ng isang araw noon eh. Hindi kami nagpapansinan. May galit kami sa isa. Ikaw na lang pumunta sa kanya. Yan ang nag-a-against. Tumaas ang pride in ego. Kaya wala na. Sira na talagang relationship. Kung yung taong at least may konsensya na baka talagang kailangan niya yung perang yun at tinanong niya pa yung taong yun na humihingi ng tulong, kung ikaw baka may tulong ka, wala, sabi niya, ikaw talaga magtutowards doon sa kinaaway mo. So, no choice. Pinuntahan mo, nag-usap kayo, kasi baka kailangan talaga niya. Tapos, parang biglang punta yung usapan ng masinsinan tungkol sa pangyayari ng pag-aaway niyo, biglang naayos. Kahit may iyakan dyan, kahit may lumabas na hatred, anger, emotionally knowledge nga sinasabi nila eh. Natin. Kontrolin ang sarili na huwag ulit pumunta dun sa nakakatakot na rambulan na sinasabi nila. Okay lang yan, kahit medyo merong sigawan, basta nag-uusap pa rin kayo masinsinan. Di ngayon, nag-ayos na sila. Di paano yan? Kunwari may tutulong, pinuntahan nila, tinulungan nila. Kung minsan, wala din siya, so puntahan natin at kausapin natin yung taong humihingi ng tulong. Samahan kita, sinabi pa ng isa. O di, okay na ang relationship. Sa mag-asawa man yan, magkapatid, mag-inam, or mag-ama, or magkaibigan, or magka-worker, or teacher to student, kahit anumang sitwasyon yan, leader to people, or people to leader, or leader to leader. Kung talagang determinado silang maganda yung layunin nila, kahit hindi man sila mismo ang nag-ayos ng relationship nila, darating ang ibang tao at sila ang mag-aayos sa inyo. Hindi lang natin nakikita yung benefit ng third party din. Ng sitwasyon, kahit utang man yun, kahit ano.
pansinin nyo, bakit kaya hindi ko mabayaran tong utang ko na to? Baka may kailangan akong baguhin sa sarili ko or sa pagmamanage ko sa pera. I-ask mo na ang Diyos dyan, tulungan mo ako. Pray. At mapapansin mo din yung signs na, oo nga, utang nga ako ng utang, ang laki na nga ng sweldo ko, bakit meron pa rin akong utang? Kasi yung, imbis na isipin mo yung, importante muna, inuuna mo yung wants. Sa school talaga, sa school natin lagi, is na napapag-aralan natin yung wants before, I mean, needs before wants, diba? Yung pinaka-importante, bago yung kung anong nakita natin na akala natin kailangan natin. Minsan, na iitsapwera natin. So, sa mga mayaman, hindi na nila problema ang wants and needs. Tayo lang talagang mahihirap. So, alam ko madaming maapektuhan na business, ganyan. Pero pray pa rin. Diyos kasi darating yan. Kasi pag sobra naman, kahit tayo mahihirap, di ba? Pag sobra naman na alam natin, makukuha din natin yung wants natin na yan. Pang-pamper ng sarili kasi. Minsan, dahil sa lagi na lang needs ang inaatupag natin, nakakalimutan din natin ang ipamper ang sarili natin. Kaya darating yan, wants. Yan, gagana pa din. Lahat. Kung anong kinakatakutan. Yun lang kasi meron pa rin sumisira na hindi maganda na pag-uugali natin at yung mga at idagdag ko dito kung bakit mas effective ang 144K na babae kaysa lalaki. Compare nyo pa rin sa pride in ego. Sinong mas mataas? Kahit gaano kataas man ng babae niya, kung may nangyari, ibababa din yan. Tignan mo ang lalaki. Gagawa pa rin ng paraan para isave kung anong mang isave na yan. Ano yun? Pride in ego? O diba? Lumalabas ang katotohanan. Kaya, pati yung plans niya, na sinasabi niya, na maka-Diyos siya, na may religion siya, na naturuan siya ng tama. Pero sa huli, bakit nag-a-undergo siya sa plan na hindi maganda? Na sinusuppress niya pa yung kapwa niya at ino-oppress. Ino-oppress na niya yung sarili niya din doon. Sa karma dadarating sa kanya. Yan ang ibang message na gusto kong sabihin dito. Kung ibaba lang ng lalaki yung pride and ego nila, maayos din lahat. Hindi lahat na lang babae. Pati sa kasalanan, babae. Lahat na lang babae. Sige, lahat na lang, pati kabutihan. Welcome yan. Very welcome na lang natin yan, mga female gender. Pero yung kasamaan, lahat sa babae may dahilan. May nakita kong video na yun na sabi is, kung ganito na may nangyari, na nag-third party ang lalaki, sino may dahilan? Ang babaeng mabunganga, di ba? Kung yan yung lalaking ito is tahimik at mabait, bakit itong babaeng to nagko-complain pa rin at mabunganga? Malay mo kahit mabait at tahimik yung lalaki, yung sinasabi nilang asana makikita mo yung future. Lazy, baka tamad siya. Or kung hindi tamad, yung walang pakialam. Meron kasi yung mabait, tahimik, hindi naman tamad na lalaki, pero parang walang pakialam, wala siyang kasama. May pakialam lang siya kung kailangan niya yung babae sa kama. Diba? Emotionally damaged. May kasama ka ba sa bahay? Hindi. Ay, mas maganda, hindi pala ako nag-asawa. Yung minsan, kahit mabait, tahimik at masipag yung lalaki na yan, minsan, hindi rin kasi sila nakikinig sa partner nila.
Yung kahit magkwentuhan sana sila, yung pakinggan yung ano. Kasi minsan, pag sila naman ang maglabas ng saloobin, is pinapakinggan naman. Kaya yan, kailangan din mag-complain ng babae tungkol sa emotions niya. Mga bagay na basta problema lang, pero pwedeng maayos. Na akala mo hindi maayos, pero hindi natin nakikita. Na hindi natin nababalance. So, yan, problema lang talaga natin is kung ano tayo dyan sa pride and ego na yan. Humbleness is the best. Sa akin nga, kung sabi nila na mahihain ano ba yan? Mahihain ako noon, oo, kasi low self-esteem ako. Pero ngayon, tahimik lang ako. Ayaw ko lang makisawsaw. Minsan madaldal naman ako sa mga kilala ko. Alam ko. Pero tahimik lang ako. Siguro minsan, kasi kahit nung mahihain ako, tahimik ako, is napagkakamalan akong masungit. Pero ano bang sasabihin? Ano bang kasing sasabihin, di ba? Hindi man, nahimik na lang. Kasi, kaysa naman lagi na lang, alam ko, nagko-complain din ako, nagko-compare. Pero may tamang paraan ng complain and compare eh. Yun ang next na topic ko. Kung ano yung tamang, saan dapat gagamitin yung complain and compare na yan. So, sa tingin ko, okay na to, and sana may natutunan kayo. Comment down. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like the this video. Then see you again in my next videos.